Tanghali na pala kaya naisipan namin na magluto ng ulam namin para mamaya. Ready ko na rin pala yung mga ihahalo ko mamaya. Inumpisahan ko na nga pala balatan itong mga sibuyas. Buti na nga lang ay nakapamalengke kami. May time kasi na kapag wala kaming stock na sibuyas is hindi kami naglalagay ng sibuyas sa niluluto namin. Kaya kung ano lang yung available na meron kami na stock ay yun lang yung ginagamit namin. Pero minsan naman ay bumibili na lang kami doon sa may mga tinging tindahan. Nang matapos ko nga balatan yung sibuyas ay hinugasan ko ito. Kasi guys, ito yung technique ko kapag nagbabalat ako ng sibuyas. Every time kasi na magbabalat ako ng sibuyas ay naiiyak ako. Bukod nga sa may kakayahan ng sibuyas na magpaiyak, pati nga sa presyo nito ay iiyak ka rin. Pero syempre kahit gaano kamahal itong sibuyas ay bibili pa rin tayo dahil hindi makukumpleto ang isang pagkain kung walang sibuyas. Sinunod ko na rin palang hiwain itong mga bawang. Alam nyo ba minsan nagluluto ako kahit walang sibuyas basta may bawang. Nang matapos ko nga balatan itong mga bawang, hiniwa ko naman ito sa maliliit. Hinugasan ko na rin pala itong patatas para mamaya ay hihiwain na lang natin. Alam nyo ba kung bakit dapat hugasan muna ang patatas bago hiwain? Ang sabi kasi sa akin ng tita ko, kapag hinugasan mo ang patatas pagkatapos balatan, ay mawawala daw ang nutrients nito. Kaya simula noon ay bago ko balatan itong sibuyas ay hinuhugasan ko muna. Nang matapos ko nga mabalatan itong mga patatas, ginayat ko na rin ito para mamaya ay mabilis na lang lutuin. Ang daldal ko pa nga sa time na yan kasi yung isang bata dyan nagpapatimpla ng dede niya. Napansin ko nga dito sa video na to na habang nagagayat ako ay parang hirap na hirap ako. Paano maliit lang yung ginamit kong kutsilyo. Nang matapos ako magayat ay nilinis ko naman yung mga ginamit ko kanina at yung mga pinagkalatan ko. Sabi nga nila, to be a good chef, you need to keep your kitchen clean and tidy. Pero syempre, sabi-sabi ko lang yun. Wala talaga nagsabi sa akin nun. Nang maayos ko na nga lahat, ay niready ko na lahat ng gagamitin ko sa pagluluto ko mamaya ng adobo. Sa sobrang daldal ko nga, ay magkakalahati na itong video ko, hindi ko pa rin nasasabi sa inyo kung anong lulutuin ko. Adobong pork chop nga pala yung lulutuin ko. Alam kong magtataka kayo kung bakit pork chop yung gagamitin ko sa pag-aadobo. Kanya-kanya naman tayo ng trip sa buhay, kaya kung ano yung gusto mo, yun ang sundin mo. Hinugasan ko na nga rin pala itong kawali na gagamitin ko mamaya. Nakalimutan ko pala, maglalagay pala ako ng kalamansi mamaya sa adobo. Hiniwa ko na nga ito sa gitna para mamaya ay pipigain ko na lang. Nagpainit na rin pala ako ng mantika para mamaya ay mainit na to. Habang nga hinihintay ko na uminit itong mantika, ay piniga ko na rin itong kalamansi para mamaya ibubuhos ko na lang. Nang maluto nga itong patatas ay isusunod ko naman yung pork chop. Inilagay ko na nga ito sa mantika para maging crispy. Frozen pa nga yung pork chop pero maya-maya lang ay maghihiwa-hiwalay na yan. Habang piniprito ko nga itong pork chop ay binabaliktad ko din to. Nang masatisfy nga ako sa texture ay hinango ko na ito. Isi-set aside nga muna natin to kasi sunod dito ay ipiprito na natin yung bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na nga rin pala dito yung bawang at sibuyas. Dito pa nga lang sa video na to ay amoy na amoy ko na yung aroma ng bawang at sibuyas. Naaalala ko pa nga yung kapitbahay namin sa Kainta. Kapag nagigisa sila ng bawang at sibuyas ay yun pa lang ay nagugutom na ako. Gigisahin ko nga pala ito hanggang sa mag-golden brown. Sunod naman iilalagay ko na itong pork chop. Kapag nailagay na yung pork chop ay igisa lang natin yung pork chop sa bawang at sibuyas. Kaya nga pala pork chop yung ginamit ko sa pag-aadobo kasi madami-dami rin kami. Pagkatapos ko nga mahalo-halo ito ay nilagyan ko na rin ito ng toyo. Ang gamit ko nga pala na toyo ay dato puti. Dato puti baka naman. Hindi ko muna nga ito hinalo at maya-maya lang ilalagyan ko na siya ng tubig. Pagkalagay ko nga pala ng tubig ay hindi ko muna hinalo. Sunod naman ay nilagay ko na yung kalamansi. Hindi na nga ako gumamit ng suka dyan. Kalamansi lang yung nilagay ko. Binudburan ko na rin pala ng paminta para medyo maanghang-anghang. Nilagyan ko na rin pala ito ng asukal para medyo manamis-namis. Nang mailagay ko na nga yung paminta at asukal ay hihintayin ko naman itong kumulo. Dito nga ay hindi ko na naipakita sa inyo na naglagay ako ng patatas. Ipapakita ko na lang sa inyo yung itsura ng adobo pork chop ko. Alam ko ngayon ay natatakam ka na at gusto mo na rin magluto ng adobo. Kung gusto niyo namang gayahin itong adobo ko ay pwede naman. Dahil nga sa nagugutom na ako ay kakain na ako. Ito nga pala yung itsura. Nag-video na rin ako habang kumakain ako para mainggit kayo. Syempre charot lang. Ninanamnam ko nga lang yung kinakain ko dyan. May time kasi na kapag ako yung nagluluto ay nawawalan ako ng gana. Nang masatisfy na nga ako sa lasa ay nag-thumbs up na ako. So yun nga guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye bye!